Iba talaga ang estilo nitong mga Duterte, mga kababayan, no? Laging mayroong panggulat. Oh, ika nga, na ang mga Duterte doesn't fail to amuse us. Oh, dahil kung dati-rati mga kababayan, ay parang malungkot tayo. Mababa ang ating moral dahil nagbitiw na si VP Sara sa kanyang pwesto sa DepEd at sa NFL-CAC at tila baga, etong mga Duterte mga kababayan ay nagwi-withdraw na sa national government na ang sabi, baka doon na lang sila sa Davao City. Marami po ang nalungkot yan mga kababayan dahil parang nawalan na daw ng gana itong mga Duterte na magsalbi sa ating bansa. At ngayon, tahimik lang sila. Pero subalit natapot sa isang iglap mga kababayan. Isang pitik lang ni Sara. Parang tinamaan na tayo ng signal number 5 na bagyo dahil sa pagkakataong ito, 3 Duterte na po mga kababayan ang tatakbo sa Senado. At mayroon pang twist mga kababayan dahil ang tatakbo ng presidente sa 2028 ay si Baste. Litong-lito na ang mga kalaban mga kababayan dahil sa pasabog ng mga Duterte. At muli ring nabuhayan ang taong bayan mga kababayan, lalong-lalo na ang supporters si PRRD at ng mga Duterte dahil napaka-interesting po ito na pangyayari. Panoorin po natin mga kababayan. Parang tectonic ano bang rank yan? Kasi nananahimik tayo, nag-iisip ano ba ang dahilan kung bakit nag-resign. Malungkot tayo, di ba mga kababayan? Sayang si VP Sara. At sa isang iglap, boom, 3 Duterte agad. Tapos nung finally nagsalita, ako nung narinig ko siguro bandang after lunch na na nagsalita daw na 3 Duterte ang tatakbo. Sabi ko, talaga nga naman, yung dati hirap tayong kumbinsihin yung ilan dyan. Ngayon, 3 ang tatakbo sa Senado. Hindi lang po ang mga pro-Duterte ang nagulantang mga kababayan, no? At na-excite. Pati na rin yung mga anti-Duterte. Sila ang masyadong nabother mga kababayan. Halos hindi naman katulog. Ang sabi, ay ganawa ng family business na ganyan ang Senado. Ang dami na nilang pinagsasabi mga kababayan na masasama. Wala natin na kung pakagat lang ba ito. At kung totoo man lang ito, go! Support you all the way. Lalo natin busitin itong mga galit sa mga Duterte. Wala tayong paki mga kababayan kung anong sasabihin nila na anong ginagawang family business. Dahil alam natin ang track record dito mga Duterte Mas mabuti na, mas maganda nga ang natatlo dahil maraming reserba. Ibig sabihin po nito mga kababayan, ang coverage itong 3 Duterte yung ama, tapos si Pulong at saka si Baste ay parang 3 generation ang cover nila mga kababayan. Itong si Baste, mahahatak niya ang boto ng mga bata, mga millennials. Tapos itong si Pulong, yung mga middle age. At saka itong si PRRD ay lahat na. Mga seniors yung mga middleman. At saka, di ba, overall si PRRD? So, napakaganda pong tandem ito. Hindi tandem, trio mga kababayan at lalong mababuisit dito ang mga kalaban. May isang gustong nagnanais sa 2028. Ang loko ko nga, sana isama na si Mrs. Zimmerman Duterte para kumpleto yung cast, no? Ang sabi pa nga ni Tunying, si Titi Duterte na lang daw ang kulang. Si Katunying, pinagtawanan ang 3 mga kababayan, di ba? Natawa siya dahil ano daw yan? Ano naman nangyari sa atong bansa sa Pilipinas? Sabi ni Katunying na ano daw ni si Katunying natuta daw na sabi ni Maharlika ni Madam Lisa. Magandang picture yan pag pinagsama-sama mo sila. Pero nakakatuwa dahil siyempre may mga nagpukol na dinastiya. Wala naman tayong hanggang ngayon wala, hindi naman bawal. Wala pong nilalabag na batas dyan mga kababayan ha. Kahit pa 12 na Duterte at tatakbo. What if no? Ang daming anak nito si PRRD. Tapos may mga kapatid siya. Tapos 12 sila lahat puro Duterte. Ang top 12 mga kababayan puro Duterte. Ang saya siguro. Estilo, yan naman ayon sa tao, kung susuportahan ng tao, kung hindi susuportahan, sa tingin ko na may tatanggapin. Let the people decide naman, di ba? Nila. Malapit-lapit na yung October 8. Sa tingin ko yan critical announcement. Yung 2028 medyo malayo-layo pa. Pero
kung si Mayor Baste Daming naasar, nagpapahiwatig ng interes, abay, maganda rin yan. No. Sa tingin natin itong anunsyo ni Baste, mga kababayan, natatakbo siyang presidente sa 2028 at dito kay VP Sara, babalik na lang daw sa Davao bilang alkalde. Parang tayo dito, taktika yan nila Dahil alam naman natin mga kababayan kung sino yung frontrunner sa pagiging presidente, yung tatakbo, ay sisiraan agad. Baka taktika nila mga kababayan para mabaling ang paninira doon kay Baste at si VP Sara ay hindi mo na sisiraan. Dahil alam naman natin wala na siya sa DepEd mga kababayan. Iba po kasi yung nasa sa DepEd siya mga kababayan dahil nakakalibot siya sa buong bansa dahil buong bansa may paaralan. At alam naman natin na sa bawat punta niya sa mga paaralan sa buong bansa mga kababayan ay para talagang mayroong event. Ang daming tao, pinagkakaguluhan si VP Sara. Yan ang kinakainis na mga kalaban mga kababayan dahil para na dang kampanya kung saan pumupunta si Sara ay dudumugin siya ng mga tao. Pero iba naman ang eto kay Sara ang mga tao dumudumog, sila lang mismo ang voluntaryong pumupunta, walang artista. Hindi kagaya nitong bagong Pilipinas mga kababayan, bagoong Pilipinas na nagdadala pa ng artista, nagdadala pa ng ayuda, nagdadala pa ng Romualdez Rice para dumugin sila. Ako'y nalulungkot dun sa sinabi na magme-mayor na lamang siya sa Davao. By 2028, tingnan natin, lahat naman sa politika very fluid Ma'am, do you think testing the waters yung ginawa ni VP? O do you think, syempre, di ba, too early to tell? Pero tingin mo, seryoso ba yun? Tingin mo? Sa tingin ko, hindi yan too early to tell. Sa tingin ko, very calibrated ang announcement kasi ang October 1 to 8 ay filing. So, malapit na tayong mag-July. July! Ang palabas, malapit sunod na main activity sa July, ang SONA. After ng SONA, budget na lang, tapos free for all. Sa tingin ko, minemeasure nila publicly ano ang reaction ng tao. Of course, nahahati yan. Merong maka-Duterte at merong ayaw ang Duterte. Maraming maka-Duterte at itong ayaw sa mga Duterte mga kababayan, yun ang mga dilawan. Same people mga kababayan plus ilan-ilan na mga loyalista. At saka, as usual, na-amplify ang kanilang boses mga kababayan dahil kakampi nila ang mainstream media. Diyan lang po sila nakakalamang mga kababayan kahit kakaunti sila. Pero, huwag mag-alala dahil hawak natin ang social media mga kababayan. Hindi nila kayang talunin ang social media presence sa mga Duterte. Dahil marami pong mga totoong tao. Yung talagang kusa na nagtatanggol sa mga Duterte. Pero imaginein mo kung aayawan nyo ang Duterte, ilang bang pamilya meron sa Senado? Andyan nga ang mga Binay, di ba? Yung mga Ejercito, Estrada, Villar, na ano bang mga ambag ng mga taong ito dyan, di ba? Pero ito mga Duterte, mga kababayan, subok na. Role model, good governance ang pinapakita. Hindi ba ang boto ng Villar, 2? Ang boto ng Cayetano? Etong Tulfo, medyo okay din sila. Medyo okay din. Although, ang napatuyaran lang po nila mga kababayan is sa bunganga, radyo, ganyan. Pero medyo okay na rin. Tapos sila okay lang. Itong mga Tulfo, kung marami sila dyan. Mga Villar, mga Cayetano, mga Estrada, okay lang. Pero kung mga Duterte, galit na galit. Political dynasty. 2. Ang boto ng Estrada, 2. Doon lang sa 3 pamilya, 6 na boto yon. So, kung alam ko maraming babatikos na naman sa akin para sabihin yan. Pero, kung inalaw mo dun sa ibang pamilya, bakit hindi mo naman i-allow sa iba? See? 3 na kasi sabay-sabay. Hindi nila matanggap mga kababayan. Pero, wala silang magagawa dahil wala pong batas na nagbabawal dyan Di ba? Nababalita ring may 2 Tulfong tatakbo sa Senado. So kung magkakataon, 3 magkakapatid na Tulfo. Uy, kawawa ng mga
Yung 8 diretso sa Inidoro, Bam Aquino, Kiko Matching, at saka Shell Jokno, dahil cliffhanger sila lalong-lalo na Subong Boy Pagpag at saka si Kiko Matching andun sa dulo. O tapos mayroon pa tatlo na papasok. O, sipa na talaga sila mga kababayan. O, wala nang chance. Pero ako kasi naniniwala ako sa mandato ng tao. Kung gusto ng tao, uupo sila. Kung ayaw ng tao, kahit na ikaw ay batika na politiko, naaalis at naaalis rin dahil sa serbisyo. Ito si Pagpag at si Kiko Matching. Siguradong wala na mga kababayan. So ano po masasabi niyo dito mga kababayan sa tatlong Duterte na tatakbo sa Senado? Post your comments below.